May hapon sa tanan. Tingali ang pipila kaninyo nakapagutanaw sa kinimang programa karong hapuna dinhi sa inyong lungsod sa Santo Tomas. Alang sa inyong kasayunan o sa pinika programa nga pangreliyon nga ginumala sa katawan sa Dios nga dahilan sa pagtawag ng simbahan Katoliko. Katawan sa Dios kay mo ni ang litokod ni Lord Jesus ang simbahan Katoliko. Mga kasabot, ang mga Baptist dito rin sa Iglesia ni Cristo sa Lista, Saksi ni Jehovah, uban pa, mini na ng mga bundok, dili na katawan sa Diyos. Katawan lang na sa founder, no? So, in a sections, dili na reliyon. Nagsige sila pagdali sa mga Katoliko, aron mabalin sila ng grupo, nag-house to house sila, saka-saka sa mga balay, mga hatag bubugas, aron makuha lang ang Katoliko. Pero mga isoong since kita, di Lord, wala na ito nagibuhat. Pero din sa plaza, harap-harap na itong iwali. Nga mga pastor sa lang sikta, mini na mga magtutulog. Ang mga pastora, ansyano, ministro, elders, mormons, mini na mga magtutudlo. Ebidensya, nagsamok-samok sila sa mga Katoliko. Pinagi sa pagdaot nila sa pagtungong Katoliko, aron ang mga Katoliko nga way igong kahibalo, kay musimba lang o maglinog o magbagyo, madala sa ilang grupo. Sakit, pero wala tayo mahimo mga iso na sakit, pero wala tayo mahimo. So kung na may gili Katoliko, gisakitan sa akong istorya, pwede mong mangutan ng mga isoon, friendly man ni malubag. Hait lang yun ang pulong ang bubuhian, kay wag yun may lipod-lipod, wingon, na mga pastor, instrumento na sa yawa. Pastor sa lang sikta, instrumento na sa yawa. Ebidensya, kung liko, nagsigid daot sa Katoliko. So, mga isuan, wala ka magsakasaka sa mga balay sa lensikta, pero din harap-harap ta nga muali, nga mga pastor na nagsigig daw sa Katoliko, mga instrumento na sayawa. So, sakit, pero aron matagbo mo, pwede mo makutan ng mga isuan. So, mga isuan, kita mga Katoliko, kita ang katawan sa Diyos. Since kita ang katawan sa Diyos, kinahanglan yun kang makinabuhing Diyos nun. Aron dili ka masawayan sa mga laing sikta, kaya nagsige na maning pamantay sa tuwa, daoton ta, aron madali nila ang mga Katoliko na huyang sa pagtuo, kay lagi musimba lang o maglinog o magbagyo. Pero ang simba matag Domingo mga igsoon, ako'y painomdom niyo mga igsoon, nga ang tao, doon na tayo limit sa itong pagbuyo dinis kalibutan. Gingon yun din sa itong Ginoo nga 120 na yun taputok. Genesis 6:3. Gingon din eh. Unya ang Ginoo mingon, dili kutugutan ng tao nga mabuhi hanto sa kanturan kay tao lamang siya. So kadlaron kutok na gayon sa 120 katuig ang ilang kinabuhi. 120 na itong kinabuhi mga igsoon. Mauni ang gihatag sa Ginoo nato. Pero ang ubang Katoliko, mukhaon o glitson, di naman usapon, glitson na magtulon, kay tagsa rin taon, mo lang kiyang mo na yun. Ang ubang Katoliko, pero tinapong pagkapalahubog, mo lang nasakit sa atay, hinahingay na pong papunta sa simeteryo. Sobrahan naman po kayo ng ubang Katoliko. No? Walang kamo makaigsunan kung Katoliko, kung dulay taon ng iyong kagalingon, labi na mo mapalahubog ka po nakadaot sa simbahan. Kaya ang ingon dahil mga iglesia ni Manalo, mao na iya sa Diyos palahubog. Hindi mapalahubog, huwag yun nakadaot sa itong simbahan. Kaya panglayas mo, balhin mo dito sa saksi. Joke lang. Kaya ka po nakadaot sa itong simbahan, mayroon pong bunagi, mao na iya sa Diyos, saka palahubog. Palahubog nakadaot yun sa itong simbahan, hindi mapalahubog. Malakin sa palahubog niya, pagtalong na yung taon mo. No? Pag binuotan na yung taon mo, wala mong ginili sa Ginoo ang Panginoon at kasahon. Ang Panginoon mo lang ginili, ang paghubog lang mo ginili. Niya, kanina bang nainsikta, mga palahubog na po yung bantayan, lamo ni mga sigig simba, dili hilaptan. Pagkabugoy po rin nainsikta. Kali mga pastor, pati bugoyak, ini mga pastor, sige lang pamantay, anong palahubog, no? 1 Timoteo 5:23. Ayaw na pag-inom og tubig lamang, kundi inom usab og jutay bino, aron kahilisan ka pagayo, sangnit kanunay ka mang masakit. Tinuod yun ang gingon mga igsoon, mayroon ang Katoliko, sige ikaw humba mo kilaw, mayroon dayon ang amahan. Kala, mag-inom og gamay tagluay, aron kahilisan ka. Nadugay din naman gamay tagluay, tagsa naman kakalpok tagluay, walang dali na namatay. Mga igsoon,
sa 70 ngadto sa 80. Ato basahon ang Salmo 90. Tungod sa nakalisod natong panahon, ang atong edad naa sa 70 ngadto sa 80. Ato basahon mga igsoon, nang tanawan ninyo ng mamatay kanang ilubong, pangutan na pila edad, di ba kasagaran naa sa 70 ngadto sa 80. Kay mo na igingon sa Ginoo dinhi sa ulang kasulatan. Ato basahon ang Salmo 90. Kapituan ka tuig lamang ngayon ang among mahugtan. Tingali kawaluan, kapituan ka tuig, 70 na. Among mahugtan, tingali kawaluan, 80, konlig-on kami. Apan luphulos sa mga kagulanan, o kasamo ang among makuha, o niya matapos kini, o kami maanaw. So, mga igsoon, tungod sa nagkalisod na itong panahon, naanalalta sa 70 at sa 80. Mind you mga igsoon, this is the time nga mo process ta sa atong pagsulod sa langit. Always remember mga igsoon kong Katoliko, ang tao lawas o kalang. Pagabot sa panahon nga masakit ka na may hinungdan sa imong kamatayon, magbulag ang imong lawas o kalang. Ang imong lawas ilubong sa yuta, ang imong kalag mo tupang sa Ginoo aron hukman. Kung angayan ka pasudlon sa langit, pasudlon ka. Kung di ka angayan, impierno ka. Ato basahon ang 2 Corinto 5:10 na hukman sa Dios ang tanan o kitang tanan human sa atong kamatayon. So dinhi mga igsoon, no? Dinhi mga igsoon atong basahon ang 2 Corinto 5:10 na muatubang ta sa Ginoo aron hukman. Kay kinahanglan muatubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman. Aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang dabuhat, maayo o daotan dinhi sa kalibutan. Mao ni una-una to mga igsoon ko mga Katoliko. Una-una gyud ninyo nga sa dili pa magbulag ang atong lawas o kalang, masiguro nato ang atong pagpuyo sa gingharian sa langit. Kanang mga lain sekta, kaaway naman na sila sa Ginoo, pero dili ka mag-judge, maglisod yun sila pagsunod sa langit. Kanang mihawa sa simbahan, lagi ko kung nilod Jesus na mga simbahan Katoliko, dako kayong porsyento, 99% may impierno na sila. Kung ato yung isulti o wide limit ang Bible, tanan na media sa simbahan, lagi ko kung nilod Jesus, may impierno na silang tanan. Ato basahon ang 1:18-19. Mga anak, doon na katapusan sa kalibutan. Gisugin na nakamo ang wanhi ang kaaway ni Kristo. O aniya na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Remember the words, kaaway ha? Praise kaaway ni Kristo. Musa na siguro nato nga doon na kayo nagkatapusan. Kini mga tawana dili tinuod na sakop sa itong pundok. Musa na mulag sila kanato. Kung tinuod pangato sila mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apa namiya sila aron mailagayon na sila dili kauban nato. So ang namiya kaaway sa Ginoo. Rano mingon man ko ang tanan media sa gitukod sa Ginoo nga mao ang simbahan Katoliko may impierno. Mura judgment, no? Pero mga igsoon niya ang tumag. Remember nga ang media sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, kaaway na ni Lord Jesus. O unsa may buhaton ni Lord Jesus sa iyang mga kaaway. Ato basahon ang San Lucas 19:27. Nangkaroon may tungod sa akong mga kaaway, kinsa ni kaaway ni Lord Jesus, ang namiya sa iyang simbahan o ang namiya sa simbahan Katoliko. Nangkaroon may tungod sa akong mga kaaway, nga dili gusto nga ako maghari kanila, dada sila dinhi o pamatya sa akong atubangan. O sa magipasabot ni Lord Jesus sa pamatya sa iyang gingon, pamatya sa akong atubangan, nga ang muatubang niya kalag naman. Ang ipasabot niya mga igsoon, impierno. Ato ba sa nang ipadayag 20:14. So mga igsoon, ato yung gitingoha nga matagsulti na ito verse basahon sa Bible aron mapakita na ito sa mga protestante, kanang mga Katoliko nga dili na Katoliko karon. Kaya remember, kung wala ang simbahan Katoliko, wala Baptist, wala Methodist, wala Iglesia ni Cristo Manalo, wala Sablista, wala Born-Again, wala Pentecostal, wala tanan, kaya silang tanan gikan sa Katoliko. So, unsay buhaton sa Ginoo sa iyang mga kaaway, patyon siya katubangan. Unsay gipasabot ang patyon siya katubangan, nakalag naman to, patay naman to siyang tawanong sa tao. Ang ipasabot, itambog sa
14. Gingon din eh. Unya gitambok ang kamatayon o ang hadis nato sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. So mga igsoon, utong sa media sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus nga nailhan sa pagtawag og simbang Katoliko. Inig kamatay ninyo, may bawaan ninyo nga impyerno yun mo sangko. Judgment, pero ni ay ebidensya, no? Ni ay ebidensya. So, ayaw mo padala sa mga pastor na magsigig pangdali sa mga Katoliko nga nagwali, nga way reliyon na makaluwas. Pero kung mabautismuhan ka sa ilang grupo, moingon na luwas na. Kita ninyong lansi sa yawa, mga igsoon? Mao nga ang hanap-hanap nga lansi sa yawa. Moingon ang mga instrumento sa yawa nga mga pastor, anciano, elders, ministro. Moingon sila, way reliyon na makaluwas. Pero kung mabautismuhan ta sa ilang mundo, moingon nga luwas na ta. Kita niyo ang lansi sa yawa? Mao na ang lansi sa yawa. So ang relihiyon makaluwas, dili lang manluluwas. Ang word nga makaluwas, it means, sa English pa, ang church, instrumental cause of salvation. Siya mo'y hinungdan o siya mo'y kaimanan aron mahimong hinungdan sa kaluwasan. Si Lord Jesus, siya ang principal cause of salvation. Siya yun ang muhatag sa kaluwasan. Now, ato sa oral nga si Ginoong Jesus mao ang manluluwas sa iyang simbahan. Ato masahon mga igsoon. So make sure na sakong ka sa simbahan na gitukod ni Lord Jesus. Kanang nagsigig daw sa simbahan Katoliko o lumabalin sa grupo ang mga tao, tunay sa ninyo mga igsoon unsa ang simbahan Katoliko. Sorry, dili 5:23. Efeso 5:23. Gingon din eh. Kaya ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Ingon na si Kristo may ulo sa iglesia. O si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Unsa man ang iglesia? Para sa wala pa makabalo. Kinat sila na. Unsa man sa English? Church. Unsa man sa Bisaya? Duha ang kahulugan, balay alambuanan o katawhan. So gikan ang word church, gikan na sa Dutch language o pinulungan sa Germany na Kirche, nga ang kahulugan house of worship or katilimban. Assembly. Assembly. So muna mga igsoon. So kita mga Katoliko, siguro nga, paningkamot yun mo. Nasa dili pa mo mamatay, kay 120 man ang limit nato, pero tungkol sa nagkalisod natong gahintang, according sa Salmo 90, 70 ngadto na lang sa 80 natong kinabuhi, o pilay edad ni mo karon. Kung ang imong edad karon 70, naanalang ka sa pulo, kapin, katuig, patay na ka. So siguro nasa dili pa ka mamatay, ma-process nimo ang pagsunod sa gingarihan sa Dios. Kung ang imong edad sa 60, according sa Bible, naalaman ta sa 70 ngadto sa 80, 20 na lang katuig, kagikan karon, patay na ka. O siguro nasa imong pagbiya dinhi sa yuta, makasunod ka sa gingarihan sa langit. Mao na siguro mga igsoon. Kaya dito sa langit, doon na tayo po'y angan. Mao ni ang gingon sa atong Ginoo sa Kristo before siya mikayat sa langit. Juan 14:2. Gingon din ni mga igsoon. Sa balay sa akong amahal, adunay daghang mga lawak. Umuadto ako aron pag-andaw og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili konta kamo sultihan nini. So dito sa gingarihan sa langit mga igsoon, adunay daghang mga lawak. Mamoy atong puyan kung makasulod ta sa gingarihan sa Dios. So before ta mamatay, kamo mga igsoon kung naminaw karon, bear it in your mind. Panas na ako, 50 ako edad, 80 na kutong sa Bible, kung kayo natalisod na kalimutan. So 22 na lang ko sa kalimutan. Katuig, maningkamot yung ko, nasa dili pa ko mabugtuan sa akong gininhawa, makasulod ko dito sa kinarian sa Diyos. Aron makakita ko sa dagway sa akong magbubuhat, makakita ko ni Mama Miri, may ako bro, makakita ko sa tanang mga santos. Busa ka mo magkaisunan ko mga Katoliko, ayaw yung mubiya sa simbang Katoliko kay mo na ang Christian religion. Ayaw mo pa
natin kay instrumento sa yawa ang founder ana na si Peter Zioyongse. Ayaw mo padala sa Seventh Adventist kay instrumento sa yawa ang founder ana na si Ellen G. White. Ayaw mo padala sa Pentecostal kay instrumento sa yawa ang founder ana na si Charles Fox Parham. In short, ayaw mo padala sa mga pastor, ansyano, ministro, elders kay instrumento sa yawa ng mga tawana. Dili na mga alagad sa Diyos. Kaya ang mga alagad sa Diyos, mauragyot ang mga pare. Ato basahon ang ipadayag si Joses. Sila ang tinuod ng mga pastor. Ang tinuod na pastor na gisgutan sa Efeso 4:11, mao ang mga pare. Ipadayag si Joses. Gihimo mo silang gingharian sa mga pare aron nag-alagad sa atong Diyos o maghari sila sa kalibutan. Kinsay alagad sa Diyos, mga pare. Kinsay maghari sa kalibutan, mga pare. Nga naman, si Lord Jesus Christ na atong Diyos, Pangulong pare sa Christian religion. Hebrew 3:1. Gingon din mga igsoon, that is why I always say in a firm firmly nga pagkasulti nga pare na Diyos ang alagad sa Diyos. Mga igsoon kong Kristohanon na gitawag usab sa Diyos, imuan ninyong panigingnan si Jesus ang apostol o pangulong pare sa pagtuo nga atong gihutan. Gani sa Old Testament mga igsoon gipahayag ng daan nga patyon ang dili mo tuo sa pare. Nasa New Testament itambog sa impierno ang dili mo tuo sa pare. Busa kamong tanang mga Katoliko nga naana karon sa pundok sa Budista, naana sa Iglesia ni Cristo Manalo, naana sa Mormons, nasa Saksi ni Jehovah, nasa Methodist, nasa Pentecostal, o sa nakaliyang sikta, apel yun mo sa itambok sa impierno kay dili naman mo motoo sa pare. Ato pa sa mga igsoon nga patio ng dili motoo sa pare. Ato basahon ang Deuteronomy 17:12. So ayaw gyud mo padala ng mga pastor mga igsoon kay instrumento na sila sa yawa, dili na iya sa Dios sila. Gingon dinhi, kinsa kadtong dili motuman sa maghuhukom o sa pari nga tuwa didto, kinahanglan patyon kanang tawhana. Laliman mo ani, unsa may ipasabot ana mga igsoon? Ang ipasabot ana mao ang ikaduhang kamatayon, nga mao ang impierno. So, mao na mga igsoon, no? Pero ayaw ikaw mo palingla ng mga pastor, ansyano, o uban pa kay dini na magtutudlo. Gipadayag 20:14. Onya gitambog ang kamatayon o ang hadis nato sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo, mao ang ikaduhang kamatayon. So ang gingon sa Old Testament na patyo ng dili mo tuo sa pare, ang ipasabot ana sa New Testament, itambog sa impierno ang dili mo tuo sa pare. So, sakit, no? So, kung namay dili Katoliko, gusto mo pangutana mo mga igsoon, kay straight to the point yun nga mga pastor, mini nga magtutulog, instrumento na sa yawa, dili na iya sa Diyos. So, kung namay pastor din pangutana mo mga igsoon, kay halap-halap yun na mo ng isulti din dili may sama sa inyo na mangita mo Katoliko nga kulang sa kaibalo, inyong hatagag bugas o madala sa inyong lobo. Pero kami mga Katoliko wala na mo lagi mo. No, dinis plaza, dinis sa mga public area, among gyong iwali sa walay kukadlo base sa kamaturan nga ang mga pastor sa laing sikta, Mormons, Methodist, Baptist o uban pa, instrumento na sila sa yawa. Kaya mga pastor lang naging sa simbahan, nagitokod ni Jesus na ba ang mga pare, sila lang ang mga alagad sa Diyos.